Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Naantala ang ilang serbisyo ng PhilHealth Online kasunod ng umunay pangahak sa kanilang sistema. Ang grupong nasa likod umano nito ang Medusa Ransomware na naghihingi raw ng malaking halaga kapalit ng hindi paglalabas ng mga impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth. May unang balita si Katrina Son. Mula nitong Biyernes, naka-temporary shutdown ng systems ng PhilHealth. Ayon sa kanila, nagka-problema raw kasi ng information security incident. 72 stations ng PhilHealth ang naapektuhan. Kasama rin sa naapektuhan ng e-claims, membership portal at kanilang website. We stopped all our operations to make sure na hindi nakakalat kung ano man yung naging insidente. Right now, we are trying to configure all our systems. We also have reported this to the ICT, to NTC, to the NDI for forensics. Apektado rin daw ang ilang serbisyo ng PhilHealth tulad sa mga pasyente na nasa ospital. Nag-abiso naman daw ang PhilHealth sa mga ospital na gumawa muna ng temporary arrangement sa mga pasyente. Bagaman kasama sa naapektuhan ng impormasyon ng PhilHealth members, sabi ng PhilHealth. Huwag po tayong mag-alala at wala rin po na-compromise ng mga personal information sa mga pangyayari ito. Ayon sa tech expert na si Art Samaniego, nasa 31 pahina na naglalaman daw ng mga impormasyon ng PhilHealth members ang laman ng Medusa blog na gawa ng Medusa Ransomware Group. Inilabas daw ito ng Medusa para pagbantaan ng PhilHealth. Nakasaad daw sa blog na maglalabas pa sila ng mas maraming impormasyon ng mga miyembro kung hindi magbabayad ng $300,000 na ransom ang PhilHealth sa Medusa Ransomware Group. Binigyan din daw ng grupo ang PhilHealth ng 10 araw na palugit. Ang Medusa Ransomware Group, bagong grupo yan. Siguro mga 2019 namin unang nakita yung presence nila. Pero kakaiba to ngayong grupong to kasi marami na silang na-attack ng mga malalaking organization. Ang ginagawa nila, pag napasok nila yung system ng isang kumpanya o isang gobyerno, ini-encrypt nila. Ibig sabihin, sabi ni Samaniego, nakalock ang data ng organisasyon na inatake nito. Ibibigay lang daw nila ang decryption key kung magbabayad ang kumpanya o gobyerno na binibiktima nila. Kaya raw ang tawag sa kanila ay ransomware group. Sa ipinalabas na memo ng DICT sa mga ahensya ng gobyerno, inirekomenda nito na muling pag-aralan ang polisiya kaugnay sa bring your own device sa work from home setup ng government employees. Ito ang unang balita. Katrina Son para sa GMA Integrated News. Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang nasa halos 2,000 kandidato ng barangay SK elections dahil umano sa premature campaigning. Ayon kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco, October 19 hanggang October 28 pa ang campaign period. Pero ang ilang kandidato nagkabitan ng campaign materials. Ang ilan naman daw sa social media dinaraan ng pangangampanya. Sa October 30 nakatakda ang barangay at SK elections. May isang medalya ng Pilipinas na ginaganap na 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Bronze medal na nakuha ni Patrick King Perez matapos talunin ng pambato ng Taiwan na si Yun Jong Ma sa Taekwondo Men's Individual Pumse event. Patuloy naman ang paghahanda ng iba pang atletang Pinoy para sa pagsabak sa kanilang event sa mga susunod na araw. Sa opening ceremony nitong Sabado, pumarada ang Team Pilipinas suot ang Barong Tagalog. Sina pole vaulter EJ Obiena at skateboarder Marjeline Didal ang nagsilbing flag bearers. Tatagal ang Asian Games hanggang sa October 8. Kinundena ng Philippine Coast Guard ang paglalatag ng China Coast Guard ng floating barrier sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. May unang balita si Mag Gonzalez at Rafi Tima. Ito ang malapitang kuha sa mga barrier sa entrada ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na ayon sa Philippine Coast Guard ay pinangharang ng China Coast Guard. Kwento ng mga mangingisda, hindi lang ito simpleng boya kundi may pangharang din sa ilalim para masigurong hindi makalulusot ang malalaking bangka o barko. Nilapitan ko ang barrier habang nasa malayo ang mga nagbabantay na China Coast Guard. Napakakapal ng lupid na nakatali dito sa mga boyang ito. At meron pang net dun sa ilalim. At ang pabigat dun sa magkabilang dulo ay mga chain, mga bakal. Ito ngayon ang nagsisibing harang dito sa nag-iisang lagusan papasok dito sa Bajo de Masinloc. Dito dati dumadaan yung mga mangingisdang Pilipino kapag sila ay mangingisda sa loob ng bahura o kaya naman pag masama ang panahon
ay magtago at mag-angkla dito sa loob ng bahura. Pero ngayon, meron ng mistulang gate dito sa nag-iisang entrada. Kasama ang GMA Integrated News sa mga lula ng BRP Dato Bangkao ng BIFAR papunta sa Baho de Masinloc, sinubukang harangan ng China Coast Guard ang pagpasok doon ng barko. 30 kilometro pa lang namin sumalubong at nagraradyo na ang CCG. Kanila raw ang Baho de Masinloc mula pa noong sinaunang panahon. The activity here is fiercely infringed on the maritime rights of China. You must stop your activity and leave this sea area immediately. You do not interfere with our activities here inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Nakalusot din ang BRP Dato Bangkao at nag-angkla 300 metro lang mula sa Baho de Masinloc. Ito na ang pinakamalapit na narating ng isang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc mula ng bantayan at tangkinin ng China. Sa 3 araw na pananatili ng barko, namigay ang BIFAR ng 60,000 litro ng diesel sa 54 na mother boats o malalaking barkong pangisda ng mga Pilipino. Ito na ika-4 na ganitong operasyon ng BIFAR dito sa Scarborough Shoal. At ito na raw ang may pinakamaraming mga isda na dumagsa rito para makakuha ng libreng krudo. Hanggat may pondo, ipagpapatuloy daw ng BIFAR ang pamimigay ng ayuda. Maibsan man lang ang hirap na dinaranas ng mga Pilipinong mangingisda rito. Lalo pat nandito nga sila sa Scarborough Shoal, hindi naman sila makapangisda sa loob mismo ng bahura. Ayon sa mga mangingisda, malaya naman silang nakakapangisda sa labas ng bahura. Pero bawal pa rin sila sa loob kung nasaan ang maraming klase ng isda. Ang mga mangangahas, mabilis na hinahabol at itinataboy ng China Coast Guard. Iligal at delikado sa mga mangingisdang Pilipino ang floating barriers na nilatag ng China Coast Guard sa southeastern portion ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal ayon sa Philippine Coast Guard. It is a navigational hazard. Buoys are basically used as an aid to navigation to support the mariners, no, na i-identify yung mga dangerous area. Pero itong pagkakataon na to, they are using floating barrier, no, para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng shoal. Dinokumento raw ito ng PCG at iniulat sa National Task Force for the West Philippine Sea. Ipinapaubayan na raw nila sa DFA at DOJ ang gagawing legal at diplomatic action. May underwater survey na rin ang PCG na iginiit na hindi nawala sa Pilipinas ang kontrol sa Baho de Masinloc. Si Senate President Juan Miguel Zubiri hiniling sa PCG na agad alisin ang illegal na floating barriers. Ito pa lang daw ang namonitor ng PCG na floating barrier ng China. May minomonitor pa raw ang PCG na ibang maritime features sa ating exclusive economic zone para makita ang kondisyon sa ilalim ng tubig. Ang BRP Sindangan at BRP Cabra naman ng PCG pabalik na sa Puerto Princesa mula Rosul Reef at Escoda Shoal. Muli silang kumuha roon ng mga bagong video na ipadadala sa UP Marine Science Institute para malaman ang lawak ng pagkasira ng mga bahura. Kaugnay sa sinabi ng China na nagdudulot daw ng polusyon ang BRP Sierra Madre at lumilikha lang daw ng political drama ang Pilipinas. We don't do drama. We produce factual events, truthful narratives. We don't make up stories. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez, Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Illegal at delikado raw ang mga nilagay na floating barrier ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, makaparin po natin si Commodore J. Tariela, PCG spokesperson on the West Philippine Sea. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin po sa mga taga-subaybay niyo, sir. Opo. Yung floating barrier na yan na nasaksiyan natin kanina sa Baho de Masinloc, kailan pa ho ito nilatag ng China Coast Guard? Well, according sa mga accounts po, no, ng ating mga fishermen na na-interview while we were giving yung relief, no, inilalatag po ito, sir, ng China Coast Guard every time na may na-monitor sila na large number of Filipino fishing vessels, no. Every time na matatansya nila na tumataas yung number ng mga Filipino fishing vessels dito sa vicinity ng Baho de Masinloc, agad nilang nilalatag ito for them to be prevented, no, sa pagpasok dito sa lagoon sa loob ng Baho de Masinloc. Pero dati na ho silang nakakapangisda dyan.
Well, actually, sir, dati naman talagang nakakapangisda ang mga Pilipino dito. Opo. But as you're aware, sir, after the 2012 standoff, umalis tayo. Ang China Coast Guard na ang nag-take over ng Bajo de Masinloc. Opo. But what's very important for us to highlight right now, sir, no? For the past so many years, it has been very difficult for the Philippine government vessels to enter at least 1 or 2 nautical miles dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc. Opo. But because of our transparency initiative, which we also mentioned dun sa aming press release, ang China Coast Guard parang allergic na sila, no? Every time nakakakita ng Philippine government vessel. And seeing yung mga embedded nating mga media friends and journalists dito. Opo. Kaya it was very easy for the BFAR vessel na makapasok ulit. And then, yun nga yung sinasabi namin, we anchored as close as 300 meters lang, no? Dito sa Bajo de Masinloc. So, this is very important for us to highlight na this is actually the first time kung saan ang Philippine government vessel naka-angkorahe sa ganyang distansya lamang dito sa Bajo de Masinloc. Sinasabi mapanganib daw ho yung mga nilagay nilang ganyang na pangharang. Gaano po kapanganib? Well, yung harang po kasi na yun, sir, katulad ng pinakita ni Sir Rafi dun sa... ayan po, pinapakita natin. May mga pa to, bukod dun sa makapal na lubid, meron siya mga net, no, na nakakalat. So ang tendency niyan, para sa ating mga Filipino fishermen, ito ay maaaring kumain sa propeller nila. So masira yung propeller nila. And then kung sira yung propulsion nila, it will be very difficult for them to come back sa probinsya nila sa Pangasinan or even in Zambales. Commodore Tariela, hinimig po ni Senate President Juan Miguel Zubir ang PCG na alisin po yung floating barrier na yan. Well, thank you for asking this question, sir. No? Maraming nagtatanong sa social media when we released the photos and we did the reporting about this, kung bakit hindi daw agad tinanggal ng Coast Guard or ng BFAR or ba't hindi agad pinutol. No? On the part of the Philippine Coast Guard, let me first clarify. No? I think Filipino people should understand na there are some diplomatic and issues na kailangan natin ditong gawin. Opo. We have yet to ask permission from the national government and of course from the Commander-in-Chief, no, whether what will be the final action on the part of the Philippine Coast Guard. Ang nakaraang mission namin, we just documented that there is really an existing barrier na nilalagay ang Chinese government. But as I said, we gave the report already to the National Task Force West Philippine Sea, wherein the Department of Justice, the Department of Foreign Affairs, Department of National Defense are all part of this interagency task force ensured by the National Security Advisor. Opo. Should the NTFWPS would recommend to the President kung ano man ang gagawin nating action dito, Opo. the Philippine Coast Guard, BFAR, and even the Armed Forces of the Philippines will comply kung ano man ang magiging desisyon dito ng ating national government, sir. Hindi solong desisyon ng Coast Guard dito. Yes, sir. Opo. May mga na-monitor na baka yung ibang area na ganyan din po, nilalagyan ng harang o floating barrier ng China? Well, so far, sir, no, ang Bajo de Masinloc lang naman talaga yung hinaharangan nila para hindi makapasok ang mga Pilipino doon sa loob ng lagoon na kung saan ito na talaga ang ito yung traditional fishing ground ng ating mga Pilipino mangingisda. And ma-highlight ko lang, Sir Arnold, no, hindi kasi nababanggit ng mga naisulat na mga columns ng newspaper nitong mga nakaraang oras na to, no. Ang sa Bajo de Masinloc, this actually considered as a rock, no. Meaning, ang it generates a territorial sea of 12 nautical miles, no. So, in short, since napapaloob naman ang Bajo de Masinloc sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, which only has a distance of 120 nautical miles, and this is a rock. In short, meron din tayong territorial sea or meron tayong sovereignty sa loob ng sa 12 nautical miles na generate ng Bajo de Masinloc. Opo. It's not just exclusive economic zone, but we have territorial sea over this. Okay. Bukod doon sa mga harang, nakita rin natin mga durog na patay na corals dyan sa Sandy K2. Yan ho ba'y galing ng Rosul Reef o may mga ebidensya na tayong para ho saan yan?
Well, una sa lahat, sir, no, ang mga corals na to, sir, ang report na to sa Sandy case, sir, ay galing lamang sa social media account. No? It is already trending sa social network. But as far as the Coast Guard is concerned, gaya na sinabi ko sa mga nakaraang interviews ko, sir, we are monitoring different maritime features dito sa West Philippine Sea. It's not Luzon Reef or in Sabina. Meron tayong mga na-monitor na dito, but we're only allowed to publicly disclose etong sa Luzon Reef and the Skoda Shoal. So wala pang matibay na ebidensya sila din ang nanira ng bahura itong China? Kung ang pag-uusapan natin, sir, is the Luzon Reef and Skoda Shoal, I'll go back to our press statement, sir, na pagkasira ng mga corals dito ay circumstantial. Masasabi nating they are responsible dahil sa mga areas na pinaglagakan ng mga Chinese maritime militia. Okay. Sa mga areas na to, they are the only ones present dito. Opo. Maraming salamat, Commodore Jake Tariela, PCG spokesperson on the West Philippine Sea. Ingat po. Maraming salamat po, sir. Iginiit ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang soberenya ng Pilipinas sa kanyang pagharap sa United Nations General Assembly sa New York sa Amerika. Sabi ni Manalo, ang issue sa teritoryo sa South China Sea ay niresolba na ng 2016 Arbitral Award. Gate niya, kailangan sundin ang international law para maging maayos at mapayapa ang Indo-Pacific region. Pero sagot ng China, illegal ang desisyon at hindi nila ito tinatanggap. We advocate the peaceful settlement of disputes in accordance with international law. This has always been our position with respect to the disputes in the West Philippine Sea. Inasmuch as we are prepared to defend our sovereignty, sovereign rights, and territorial integrity. The tribunal's so-called ruling was illegal and null and void. China's territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea will not be compromised by the said ruling under any circumstances. At kaugnay naman po sa pagkakahack umano sa sistema ng PhilHealth, makakausap natin Dr. Israel Francis Parga, Senior Vice President for Health Finance Policy Sector at spokesperson ng PhilHealth. Magandang umaga po, Doc. Good morning po sa ating lahat. Hanggang ngayon po ba naka-temporary shutdown pa rin ang sistema ng PhilHealth? At can you tell us gaano po kalawak ang nag-eepekto nitong hacking? Oo. Hanggang ngayon po ay patuloy pa rin natin ginagawa ng paraan na mai-up natin ang ating system para po maibalik na natin sa normal na operasyon ng ating sistema. Sa ngayon po, in our initial assessment, we were able to find out na around 72 stations ang naapektuhan po nito, particularly here in the head office and in our NCR offices. Pero wala naman po naapektuhan sa ating mga regional offices. Kasama po sa mga naapektuhan nito ang ating website, ang ating member portal, ang ating e-claims, kung kaya't sa ngayon po ang ating frontline transactions ay manually muna po natin ginagawa. Ano naman po ang epekto nito? Kung manual, ibig sabihin mas mabagal, mas kaunti, paano po ang effect nito sa serbisyo sa ating mga members? Dahil manual po, medyo syempre mas mabagal po ito. Ang ating pong mga miyembro, nagbigay na rin po tayo ng instructions kung paano po patuloy na makukuha ang kanilang mga benepisyo sa PhilHealth kung kinakailangan. Halimbawa po, ay kailangan nilang magdala ng kopya ng kanilang ID o ng kanilang pong member data record sa ospital kung kinakailangan po makakuha ng benepisyo. Unlike dati na sa sistema or sa system lang po ito ay pwede nang ma-check. Pero since down nga po ang ating system, ay kinakailangan po nilang magdala ng mga ganitong dokumento. Basta importante po, patuloy na magagamit ng mga PhilHealth members ang kanilang mga benepisyo. Tama po? Yes po, tama po. At halimbawa po naman, yung mga kailangan magbayad ng premium contribution ay kailangan pong pumunta muna sila for over-the-counter payment at hindi pa rin magagamit muna ang system. At wala pa ho tayong pwedeng sabihing araw kung kailan natin maibabalik itong ating system? The soonest possible time po at ito'y ginagawa na natin paraan. Actually po, ngayon pong araw na ito ay magte-test na po tayo
ng ating mga system at baka po within the day ay meron na po tayong mga ilang system na may babalik na po sa kanilang normal na operasyon. Sa ngayon po, alam natin na posibleng nakompromisong impormasyon ng mga miyembro. Ang pondo naman po ng PhilHealth, apektado rin po ba nitong hacking na ito? Sa initial assessment po natin ay wala naman pong leak with regard to personal information or medical information. Wala pong na-compromise. Aha. Pero yung pondo po ng PhilHealth? Wala po naman pong magiging problema. Hindi naman po ito naapektuhan at patuloy pa rin po natin magagamit para sa benepisyo ng ating mga miyembro. Nagbigay po ng 10 araw na palugit ang Medusa Ransomware Group, yung grupo daw na nasa likod ng hacking, at bayaran daw sila ng $300,000 para hindi nila ilabas ay iba pang impormasyon ng PhilHealth members. Ano po ang tugon ng PhilHealth dito? Sa totoo lang po, wala po kaming natatanggap na any with regard to ransom demand. Apo, wala po kaming natatanggap with regard to any ransom demand na amounting to 300,000. Actually po ngayon ay patuloy pa rin po kami na nag-iimbestiga kasama po ng mga ibang government agencies kung ano po talaga ang naging dahilan nitong ating information security incident. Sorry, so saan po nanggaling yung impormasyon na humihingi daw ng $300,000? Actually, hindi rin po namin alam pero mayroon kami isang nakitang balita. Pero sa totoo lang po ay wala pong nangyayari po at wala pong demand para sa amin sa ganyan. So wala hong kondisyon. Ibig sabihin, tayo ho, tinatrabaho natin na maibalik ang control natin sa system, but there's no communication coming from the hackers to PhilHealth. Wala po. Wala po at kasama rin po ba natin, gaya na banggit ko, sa pag-iimbestiga ang DICT, ang National Privacy Commission, gayon din po ang forensic offices and cybercrime units ng NBI at ng PNP. Okay. So, maraming salamat po, Dr. Israel Francis Pargas, ang tagapagsalita ng PhilHealth. Patuloy po kami makikibalita sa inyo kaugnay nito. Thank you, sir. Thank you. Good morning, everyone. Sa gitna ng pagkalat ng Nipah virus sa India, iminungkahi ng isang infectious diseases expert na i-monitor ang mga biyaherong galing doon para hindi makapasok sa ating bansa ang virus. Yan ang unang balita ni Dano Tingkungko. Pamamaga ng utak na posibleng ikamatay. Yan ang isa sa mga sintomas ng Nipah virus na may outbreak na sa India kung saan 2 na ang nasawi. 3 kabilang ang isang bata ang patuloy na ginagamot habang may higit 700 ang tinetest sa virus. Kaya mungkahi ni infectious disease expert Dr. Ronjin Solante, i-monitor ang mga biyaherong galing India para maabatan daw ang pagpasok ng virus sa bansa. Especially in that region of India, Kerala, Nipah virus is really a deadly and fatal infection. Una itong na-detect sa Malaysia noong 1998. Galing sa paniki ang virus at nalilipat sa baboy na siya namang nagiging daan para mailipat ito sa tao. For those who handles those pigs na tao, then that's where the transmission, animal to human transmission. Pwede rin ito maipasa sa ibang hayop gaya ng kabayo. Sa kaso ng isang namatay dahil sa Nipah virus sa Sultan Kudarat noong 2014 ayon sa DOH, na-expose siya sa kabayo at karne nito. Noong 2014 din may naitalang 17 pang suspected cases sa Pilipinas, 8 ay gumaling pero 9 ang nasawi. Wala pang gamot o bakuna sa Nipah. Bukod sa monitoring, nagtatag na rin ng surveillance system at iba pang infection prevention control measure ang DOH. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Sisimula na ng Department of Social Welfare and Development ang pamimigay ng ayuda sa mga naapektuhan ng price ceiling sa bigas. Yan ang unang balita, live ni Nico Wahe. Nico? Igan, magandang umaga. Simula ngayong araw nga hanggang September 29 ay mamamahagi na ang DSWD ng ayuda sa mga apektado ng rice price cap. Kung noong nakaraan ay yung mga rice retailer na medyo malaki, ngayon ang babahagian ay yung mga sari-sari store owner. Bago magmahal ang presyo ng bigas, tingi-tingi lang daw kung mamuhunan sa pagbebenta ng bigas ang sari-sari store owner na si Alice. Noon pa nga lang daw hirap na siyang ipaubos ang paninda niya. Lalo pa ngayong mataas ang bentahan. Maliit na nga raw ang kita niya, napilitan pa magbaba ng presyo dahil sa price cap. Sobrang taas ang bigas. Nahihirapan kami sa pamuhunan. Medyo mahina talaga ngayon po. Mahirap. Si Ibrahim naman ramdam din daw ang tumal ng benta sa bigas kahit pa nagbaba ng presyo.
Hindi na nga raw siya nakakaubos ng isang kaban sa isang araw. Kaya para maubos, hinuluto lang namin, ginagawa namin yung pattern. So pag ano, mas mabenta? Mabinda rin naman ganun. Kaya malaking tulong daw ang 5,000 pisong ayuda na ibibigay ng gobyerno para sa mga sari-sari store owner na gaya nila na apektado ng price cap sa bigas. Malaking tulong na yun sa mga katulad namin na mga mahihirap. Bibili nyo rin ng bigas? Oo, ganun din ang mangyari. Pamuhunan na lang po namin po, pangdagdag. Sabi ng DSWD na ikipag-ugnayan na sila sa DTI para ma-identify kung sino ang mga magiging benepisyaryo. Hanggang September 29, target ang pamamahagi ng ayuda sa mga sari-sari store owners na apektado ng price cap sa bigas. Igan, magmula ng mamigay ng ayuda ang gobyerno ay mahigit 92.4 million na ang naipamahagi ng DSWD sa mga apektado nitong rice price cap. 6,161 naman mula sa target na 8,390 na micro at small rice retailers ang nabigyan na niyan. Ay kaugnay naman kung ililift na ang rice price cap, ayan ang patuloy pang minomonitor ng DA, lalo ngayon ay nagsimula na ang harvest season sa palay. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Simula na rin ngayong araw ng pilot run ng matatag K-10 curriculum ng Department of Education. Silipin natin ang sitwasyon ng isa sa mga eskwelahan na magsasagawa ng implementasyon nito. Live mula sa Malabon ay unang balita, si James Agustin. James? Susan, good morning. Isa itong Tinajeros National High School sa Malabon sa 35 eskwelahan sa buong bansa kung saan sinimula na nga ngayong umaga yung pilot test ng matatag curriculum ng Department of Education. Sa ilalim ng inilunsad na matatag curriculum o ang revised K-10 program, dinecongest ang lessons na ituturo sa kindergarten to grade 10. Mula sa 11,000 learning competencies ay naging 3,000 na lang ito. By phase ang implementasyon nito hanggang 2028. Sa school year 2024 to 2025, ipatutupad na ito sa kinder, grade 1, 4 at 7. Dito sa Tinajeros National High School, lahat ng 19 sections ng grade 7 ay kabilang sa pilot test. Nasa 681 na estudyante yan. 37 teachers naman nila ang sumailalim sa ilang buwan na training. Ayon sa principal, hindi naman mababago ang oras ng pasok ng mga estudyante. May mga inadjust lang tulad halimbawa sa values education na mas mahaba na ang inilaan na oras ngayon. Nagdagdag din ng learning competency sa science. Ang LGU handa naman daw tumulong sa mga kailanganin ng mga estudyante at guro, lalo pat 5 sa mga eskwelahan sa NCR na may pilot test ay sa Malabon. Nabawasan na po ang mga learning competencies. Yung 11,000 na learning competencies po ngayon ay 3,000 na lamang po. At dito po sa DepEd Matatag ay meron pong focus. Ang focus po dito talaga ay yung delivery of instruction. Kailangan ay quality education. Yun po ang hinahanap ng lahat. Kapag ka po nakafocus ang learning competencies natin, sabi nga po ay dinecongest. So dahil dinecongest siya, lahat po ng mga essential learning competencies lamang po ang mga hinarvest. May mga needs sila, mga technical needs, ipaprovide din po ng local government. And then, syempre, with our Schools Division Office, inayos namin na mabuti lang na itong first day ng launching ng ating matatag curriculum. Samantala, Susan, ongoing ngayon yung klase hindi lamang doon sa grade 7, maging doon sa ibang grade level dito sa Tinajeros National High School. At matapos pong isang linggo na pilot test nito matatag curriculum, ay magkakaroon daw ng assessment ang DepEd maging ang LGU ng Malabon. Yan ang unang balita mula rito sa Malabon. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. This is your extraordinary love story. Makilala natin sina Atom at Stella sa bagong GMA Telebaba drama na Love Before Sunrise. Kung naging tayo, siguro saya natin. Mas gusto ko yung sunrise kaysa sa sunset. Parang lagi may dalang pag-asa. Iikot ang kwento ng bagong Kapuso serye sa ex-lovers na sina Atom at Stella. Mabibigyan nga ba sila ng second chance in love? Si Kapuso drama king Dennis Trillo ang gaganap bilang Atom. Si multi-awarded actress Bea Alonzo naman ang gaganap ng Stella. Joining the cast are Andrea Torres at Sid Lucero na magiging hadlang sa pag-iibigan ni Atom at Stella. Makakasama rin sina Rodjon Cruz, Isay Alvarez, Nanette Inventor,
Charmaine Arnaiz at Lito Pimentel. Kaya abangan mamaya ang Love Before Sunrise pagkatapos ng Maging Sino Ka Man. Ang Love Before Sunrise ang panibagong collaboration project ng GMA Network at You Philippines. Ay, kaabang-abang. Oo, kakakilig. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.